Paano mag-build ng emergency fund kahit minimum wage earner ka? Welcome to the Change for the Better. Ito ang channel na magpapaalala sa'yo ng tunay na success sa buhay. Minimum wage ka lang ba pero gusto mong magkaroon ng peace of mind pagdating sa pera? Good news, pwede ka pa din mag-build ng emergency fund kahit maliit ang kita mo. Hindi mo kailangan ng malaking sweldo para makapag-ipon. Ang kailangan mo lang ay disiplina, strategy, at tamang mindset. In this video, alamin natin kung paano mo mapoprotektahan ang sarili mo financially kahit maliit ang kinikita mo sa ngayon. Part 1. Ano ang emergency fund? Ang emergency fund ay pera na nakatabi para sa mga hindi inaasahang gastos, gaya ng pagkakasakit, nawalan ng trabaho, nasira ang gamit na kailangan mo sa trabaho, emergency sa pamilya. Ang goal mo? Mag-ipon ng 3 hanggang 6 na buwan na halaga ng iyong pangunahing gastos sa buhay. Bakit? Para kung may mangyari, hindi ka agad mangungutang. May backup ka? May peace of mind ka? Part 2. Paano mo malalaman ang target amount mo? Step 1. Alamin mo muna ang basic monthly expenses mo. Upa o renta, kuryente at tubig, pagkain, pamasahe, load/internet. Example, kung ang monthly expenses mo ay 12,000 piso, 3 buwan ay 36,000 pesos, 6 na buwan ay 72,000 piso. Don't be overwhelmed. Start small. Part 3. Paano mag-ipon kahit maliit ang sweldo? Yes, minimum wage ka, pero ito ang mga practical tips para makapag-ipon pa rin. Tip number 1. Mag-automatic ipon ng kahit 20 hanggang 50 piso kada araw. Kung hindi kaya ng 100 piso, simulan sa 20 piso bawat araw. In a year, meron ka ng over 7,000 pesos. Tip number 2. Ipon challenge kada sahod. Magtabi ka ng kahit 5% ng sweldo mo kada cut-off. Na kung 8,000 piso ang take-home pay mo, that's 400 piso bawat 15 araw. Tip number 3. Iwas gastos sa wants. Hindi mo kailangang magbago agad, pero unti-unti, kape sa labas, delivery ng pagkain, impulse online shopping. Kung iipunin mo yon, malaki ang matitipid mo. Tip number 4. Side hustle. Diretso sa emergency fund. Kung may extra income ka kagaya ng freelance at online store, wag mo muna gastusin. Diretso ipon. Yun ang buffer mo. Part 4. Bakit worth it ang emergency fund? Kapag may emergency fund ka, mas kampante ka sa buhay. Hindi ka nagwo-worry kung mawalan ka ng trabaho. Hindi ka stress kapag may bigla ang bayarin. Mas confident ka gumawa ng life decisions. Ang pera ay hindi lang panggastos. Ito rin ay panangga sa stress, anxiety at utang. Hindi importante kung gaano kalaki ang kinikita mo ngayon. Ang importante, marunong kang magtabi. Mag-like at mag-comment ng simula ngayon, magtatabi na ako para sa emergency fund ko sa comment section. Subscribe for more financial freedom tips in Tagalog. Tandaan, emergency fund equals peace of mind. Start small, but stay consistent.